Pangregalo sa Pasko at pangnegosyo at sa mga nagpaplanong pang magbakasyon sa ibang lugar, may traveling bags at bonus at tamang pag-impake mula kay Miss Rosana Pecson ng Trendy Travel Tools. Umagang kay ganda. Umagang kay ganda, Edu. Okay. Now, Miss Pecson. Yes. Okay, tell me kung ano siyang nag-inspire sa inyo to. What is this for initially? Basically, yung packing cubes, ginagamit yan para ma-organize o maayos yung mga laman sa ating mga maleta. Ito maleta ko eh. Kasi Ganito po, itsura ng maleta ko. ganyan po. Kasi po pag nagta-travel po tayo, hindi ba, kahit na anong ingat natin sa pag-impake ng ating gamit, pagdating natin sa destination natin, halo-halo na ho yung mga laman ng ating maleta. Lukot-lukot. Ang hirap maghanap ng mga bagay. Correct. Ba? Lalo po, hassle po yan sa airport security. Kung ini-inspect ho yung ating gamit, hinahalukay ho yan sa airport at ang hirap po mag-impake ulit. Correct. Okay. So, Rosana, paano ba natin ginagamit ang ito ating Trendy Travel Tools? Okay. So, bawat trendy travel tool or packing cube namin, may kanya-kanya pong size at may kanya-kanyang gamit. Ito po ay para sa mga accessories, ito po ay para sa underwear at medyas, ito po ay para sa shirts, at yun po, ang pinakamalaki para sa mga pants. Ito naman po para sa ating mga sapatos. Sapatos, shoe bags po yan. Okay. Pwede po makita isang sample? Sure, opo. Ay, mga lock mo sila? Hindi po. Ito po ang ating... Ay, yung ganito. Ito po yung ating medium size. Nakikita nyo, mukhang maliit po siya pero ang dami-dami pong naiipasok natin na blouse at mga shirts sa loob. So, bukod pa sa magandang itsura ng ating maleta, nababawasan po yung pagkagusot ng ating mga gamit. Opo. At then, ito rin yung mga pantalon din. Okay. At saka malaking space po ang nasa-save sa ating maleta dahil po sa mga packing cubes. Mga 30% At tulad ng sinabi mo, natiling maayos ang iyong mga damit at madaling hanapin. Opo. At makakapag-assign po kayo ng kulay sa iba't ibang member ng pamilya nyo para alam niyo kung kaninong mga gamit ang nasa bawat cube. Okay, Rosana, saan ka namin pwede bisitahin? Well, nasa mga bazaars po ako ngayon at meron po akong Carl Edward Bazaar this weekend and on the coming weekends po until December. Okay, well, maraming salamat. Rosana Salamat Pecson. po. Regards mo ako sa asawa mo. Opo. Ngayon naman, ano bang meron dyan, Donita? Kuya Edu, ibang klaseng mga bags ang nandito at sapatos. Sila yung mga hand-painted and ito ay pwedeng ipamigay ngayong Pasko o kaya pang negosyo. Kasama natin si Jasmelinda Cristobal. Hello, magandang umaga. Umagang kay ganda. Okay, so tell us, paano kayo nag-umpisa dito sa business na to? Nag-umpisa lang ako dahil nakikita ng mga ka-office mates ko na maganda yung mga ginagawa kong damit na sinusuot ko. So after that, gusto nilang magpagawa sa akin na kagaya ng mga ginagawa ko. Kailan ka nag-umpisa magkaroon ng hobby nito nung bata? Actually, bata pa ako. Mga 10 years old pa lang ako. Nagtatahi-tahi na ako para sa akin. Alright, and then nag-crossover nung nagtrabaho ka na? Yeah, actually, parang binalikan ko lang yung passion ko when I joined the creative agency where I used to work now. So ngayon, nagdi-design na rin ako ng shoes and bags. Okay, so magkano ba ang mga presyo nito? Yeah, for the shoes and bags, it ranges from 500 to 800. Depende sa artwork ba? Yeah, depende sa intricacy ng artwork. Okay, pero hindi ba pwede bang hugasan to kasi baka mabura? Yeah, actually, I use fabric paint na pwede siyang basain, pwedeng mabasa, pwedeng labhan. Okay, at ang puhunan magkano? Nag-start ako ng mga 10,000 lang. Okay. Well, maraming salamat sa iyo, Jazz. Thank you. At ngayon naman, puntahan natin si Alan Tengson ng Mix O Bake. Good morning. Okay, so now you're showing us a little demo of yung paglagay ng icing sa muffins. This is what we call the banana cream cheese muffin. I'm just piping cream cheese on top. Tapos, Sa lahat ng frosting, ang pinaka-favorite ko, cream cheese. lalagyan natin ng banana chips on top. Okay, so you're actually a baker. Galing ka sa bread business and then nag-decide Yes, that's ka na right. maglipat dito sa pastries business. Yeah, originally, bread baking yung inumpisa namin negosyo. Then, nag-expand kami ng line ng products. Ngayon, naging bars, cookies, muffins, and a little bit of cakes. Kapag naiisip namin yung mga muffins, cookies, usually babae, di ba? Oo. Ang gumagawa. Pero bakit nyo naisip na gawin ito ngayon? It's very easy to expand the line naman eh. Once you have the knowledge of baking,
you can actually expand the line na maski anong pwede mo. So, pwedeng mag-umpisa sa bahay, mura Yes. lang yon. Pero kung Of course, yeah. puhunan sa negosyo na malaki. Puhunan talaga, it would cost you around 100,000 kasi bibili ka pa ng oven at saka mixer. Okay. Pero you can do this at home kasi cheap lang. At yung meron kang mga ingredients. packages for Christmas ngayon. Yes, that's Magkano right. sila? Ito, usually it would cost mga 590 pesos. This one, the chest is 380 and this is the hexagon 410. We're selling Alright. it for Maraming salamat sa iyo, Alan. Thank At ngayon you. naman, it's Showbiz time mula kina Rica Bebe.